pa rin po ng lagay ng ating panahon. Makakasama po natin ngayon dito si Ginoong June Galang, weather forecaster ng Pag-asa. Mang June, magandang hapon po. Yes, maraming salamat JK at magandang hapon din sa'yo. Opo, yung kanina po muna, yung naranasan natin dito sa may bahagi ng Quezon City. Ang lakas na biglaan, ano po yun? Opo, yun po yung tinatawag na isolated rain shower at thunderstorm. At usually, nagbibigay po tayo ng warning bago mangyari yung mga... Nagbibigay po tayo ng thunderstorm advisory at paalala po sa mga kababayan natin, yung pong thunderstorm na yon, malakas po yung ulan nun, pero in short duration lang. Usually 30 minutes hanggang 1 oras lamang po yun. Opo, pero kahit 30 minutes, gutter deep agad doon sa ilang mga lugar. Ano po? Opo, usually po, pag yung area binabaha talaga at nakakapagdulot po ng mga pagbaha talaga. Opo, opo. At itong yung Kamuri, yung bagyo, pero hindi pa ho ito, wala pa sa PAR, pero nakakahatak dito sa Habagat. Ganun po ba sitwasyon? Opo, yung pong tropical storm Kamuri, nasa labas po ito ng PAR natin. Di naman po natin ito inaasahan na papasok sa PAR, pero na-enhance niya itong Habagat at nagbibigay yun ng paulan dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Kaya paalala po sa mga kababayan natin doon, ito pong magdamag nila, makakaranas po sila ng makulimlim na panahon na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. At hanggang mga kailan po nila mararanasan yung ganong sitwasyon? Hanggang kailan na yung presensya nitong Kamuri, si Kamuri? Naasahan po natin itong weekend hanggang araw ng linggo, pero sa Lunes, unti-unti hihina naman itong Habagat natin. Mang June, dati-rati, no, talaga naman may advisory yung Pag-asa sa thunderstorm. Pero hindi ganito na talagang kapuna-puna, halos parang mahina lang o katamtaman. Pero bakit po ngayon climate change ba dahilan nito? Usually pag climate change, kailangan natin ng mahabang data para makonsider natin na climate change talaga yung nangyayari na to. Pero usually sa mga tropical countries tulad natin, normal lamang po yung mga thunderstorm na nangyayari sa bandang hapon o sa gabi. Dahil po yan sa mainit sa umaga, nagkakaroon ng evaporation, eventually mapo-form into clouds, yun po ang nagpapaulan sa atin sa hapon at sa gabi. Opo, at sa ngayon ho, doon sa mga lugar na nadaanan ng Bagyong Mario, sila ho ba ay uulanin din dahil sa Habagat naman? Yung pong dinaanan ng Bagyong Mario, hindi po sila apektado nitong Habagat. Pero yung mga thunderstorm po, ang posibleng magpaulan sa kanila sa mga areas na nabanggit po na yun. Opo, panguling katanungan po, ano po yung paalala nyo, lalo dun sa mga, kung sa may bahagi ng Visayas, maraming landslide prone areas doon, ano po ang paalala sa mga kababayan? Pinapayuhan po natin yung mga kababayan natin sa Visayas, Mindanao, pati na rin sa Palawan na naapektuhan nitong nitong southwest monsoon o Habagat na mag-ingat po sa posibleng flash floods at landslides at pati na rin dito sa mga areas ng binibigyan natin ng thunderstorm advisory at pinapaalalahanan natin na maaaring magdulot po yun ng mga pagbaha, yung biglang pagbuhos ng ulan na yun. Maraming salamat po sa pagkakataon si Mang June Galang, weather forecaster ng Pag-asa.